Okay, so let's discuss this topic under biaxial bending. So this is specifically yan, purlins. Kasi marami pa yun sa biaxial bending na lumabas na rin dati. Yung may parang crane, moving crane, meron nun. So ito, ilang beses yun lumabas, no? Compilation natin for past boards. Yan, November 2011, 2015, 2017, 2018, may 2022. Isa lang muna sasagutan natin this video. Sagutan natin tong noong November 2017. Okay, since yan, maganda tong tanong na to kasi may with Zagrad siya. Okay? Para ma-discuss na rin natin yung variation ng problem kapag may sagrads and no sagrads, one sagrad at midspan and meron din at middle thirds. Okay? Na-discuss natin. The problem, the light grade channel is used as purlin of a truss. Ito na yun. Kinuha ko tong figure from Project Budayon under steel design. Okay, so given the following data, we have section modulus along about x-axis. So yan, 4.52 times 10 to the fourth. Section modulus about y-axis. Yan, 0.98 times 10 to the fourth mm cube. So, parang ano siya, no, volume. Kasi I over C yan eh. Moment of inertia divided by yung distance ng centroid to outermost section, outermost part ng section. A simple span, 6 meters. Ayan. Then, spacing ng purlins, binigay. May tanungan din na hinahanap naman yung spacing. Okay, so discuss natin yan in another video. Yung spacing ng purlins, 0.9 meters with 2 sagrads at 2 meters. Actually, kahit di na nga sabihin tong at 2 meters eh. Kasi sinabi na with 2 sagrads, automatic na yun na at middle thirds, di ba? Equally spaced kasi yan dapat eh, at 2 meters. So, ayun eh, tama. Kasi 2 meters, 2 meters, 2 meters, 2 meters, 2 meters, 2 meters. So, yan. 6 ang buong length ng purlins natin. O yung other, ano din dyan ay spacing ng trusses. O pwede rin yung gamitin na term. Spacing ng trusses or rafters. Basta kung saan nakapatong yung purlins. Angle of inclination may binigay. O ito, gamitin natin tong figure na to. 35 degrees. Then, loads. Meron tayong roof loads. Take note, applied at centroid to ng purlin ang mga loads. Okay, so lahat to applied at centroid ng purlin. Kasi may two cases tayo dito eh. Yung with torsion and without torsion. So ito, kapag nag-apply siya sa centroid ng purlins or yung shear center, ano din to na shear center eh. Ayan, which is in this case, dito yan. Kaya nag-apply siya. Kasi madalas, di ba, yung load natin ay nakapatong lang sa purlins. Ganyan yung gravity loads dito lang. So yun, may influence yun ng torsion. Diba? Lalo na sa dito yung Fy ay yung sa My niya. Kaya ang ginagamit natin doon ay hindi buong Sy, kundi kalahati lang na, one half na. So, ganun yun yung kapag may torsion. Ganyan natin kino-consider kapag may torsion. Kapag wala, di buong gagamitin mo, full capacity nung sa Y. Okay, sa X, as is yun. Okay. Then, meron tayong dead load, 750 pascals, including weight na yan ng purlin kasi minsan nagdadagdag pa yan ng minsan sinasabi dito yung yung channel, property ng channel, yung ibang channel minsan may tawag tayo ng X by X. So, una nabanggit, yan yung depth ng channel, yan depth ng channel, total height pala. And then, yung pangalawa, yung niya, yung self-weight niya. So, ito ay in millimeters minsan. Ito naman ay newtons per meter. Yeah. Ano pala? Kilogram pala. Na kilogram per meter pala yun. Na kilogram per meter. Or kapag English naman, pwedeng naka-inch to. Inch nga. Inch. And then naka-pound per foot. Okay? So, ganun siya. So, minsan binabanggit yun. So, dapat sabihin din na
excluding pa yun ng weight ng purlin para idagdag mo pa siya sa dead load. Okay, and then meron tayong live load na 1,000 pascals, wind pressure 1/440. So, pag may binigay na dalawa, ang magiging maximum doon, ito kasi pressure. So, ayun no, na meron din naman akong pinakita dito. So, wind pressure coefficient at windward side, ito. Pag windward kasi, papasok, di ba, towards the section. So, mag-a-add siya dun sa mga gravity load natin, di ba? Then kapag suction, pag ganyan yan, palabas sa leeward, so magmaminus siya. Kaya, ang maximum talaga doon ay itong windward side. Unless, otherwise stated na leeward side yung papakompute sa'yo, hindi, saka mo gamitin to. Negative gagamitin mo dyan, suction. Negative pressure yan eh. Okay. And then, yan, assume that all loads, ito na yun, all loads daw pass through the centroid of the channel section. So, ito yung walang torsion. Okay, may other case din ito, yung with torsion. Yan, case to yon. Another problem na lang yun. Dito muna yung sa concept natin. First video natin to sa purlins. Okay, so we're asked to determine the bending stress due to dead and live load. Wala muna si wind. Dead and live load muna. FBX, FBY, and then ito na, interaction value or ayan yung combination, load combo, at the windward side. No? Kaya at FBX, yan, kapag interaction value na yung binibigay, dapat nagkakabigay na rin ng allowable stresses. Kasi nire-ratio natin yun sa actual stresses. Dapat less than or equal to 1 yun. Okay. O dapat nga less than 1 eh. Kasi pag 1, critical yun, di ba? Okay, so yan na. Okay. So, ito na yun. Lagyan na natin yung load. Simple span, lagyan natin to, 6 meters. Yan, 6 meters. Okay, spacing ng purlins. So, di napakita dito. Pero, kung may katabi pa to, pag ganyan. So, yun yung spacing niya, S. So, multiplier lang naman natin yon sa pressure na binigay para makuha natin yung naka per meter, load per meter. Okay, so, okay. Sa 2 sagrads na to, so 1 sagrad lang na dito. Ganyan yung pinapakita yung sagrad. Kaya, with respect to y-axis, magbabago yung moment, yung nakasanayan mong WL squared over 8 lang. Dahil may sagrad na, nababago na yung sa x, mababago lang siya kapag with 2 sagrads na. Sa y, yeah. Kumbaga kapag 1 sagrad, no sagrad, as is lang siya WL squared over 8. Pero kapag may 2 sagrads na, WL squared over 9 na yan. Pakita ko bakit. Mamaya. Kasi, yun din naman yung tanong eh, with 2 sagrads eh. Okay, so angle of inclination, 35 degrees. And 35 degrees. Okay, so roof loads applied at centroid ng purlins. Ayan, roof load. Dead load niyan ay, so ito na yun. Vertical yan eh. Vertical ang dead load and live load. Ito, meron na pala binigay. Na paano natin papalabas yan? Naka-pressure kasi yan eh. So, ang dead load, mega dead load natin dito. Lagay ko na lang. Mega dead ay nakabase sa dead load, 750 pascals. Okay, gawin na lang nating kilopascals yan. Okay, so gawin natin na kilopascals. Or mas okay kapag hindi. Ano ba mas maganda? Depende naman kasi mamaya eh, no? Pascals, kilopascals. Sige, kahit wag na lang. Gawin na lang nating pascals yan. Okay lang naman. Sige, so that will be 750 pascals. Take note, ang pascals ay may unit niya Newton per square meter. So, kailangan nating i-multiply by meter para maging Newton per meter na lang siya. And, paano yun? Multiply mo sa spacing. Kasi, parang naka-apply yan pressure eh. So, may parang, yun nga, pinakita ko dito. May another purlins. Dito and dito, pag ganyan, meron dito, meron dito. Ayan. So, ang dead load kasi is applied on an area, di ba? So, ayan. Para ma-convert mo siya into UDL na lang, pag ganun, pa-perpendicular doon.
multiply mo siya dito. Kalahati nito, kalahati rin nito. Baga kalahati nito, which is, kalahati nito, which is ito. Kalahati naman nito, which is ito. So, S over 2, S over 2. So, 1 whole lang yan. Kasi equally spaced naman yan eh. Di ba? Ang spacing niya ay 0.9. Ayun. So, multiply lang natin yan. Ganun lang siya. Okay, multiply natin by 0.9. Lahat to, applicable yan sa dead load, live load, and sa wind load. Okay, so ilan yan? 750 by 0.9. May tanong din dito na, ano, 750 by 0.9, 675 newtons per meter. May tanong din dito na ano yung spacing, yung to prevent overstress. So, kailangan panatilihin mong S lang yan. And grabe yun kasi hanggang dulo. Unknown yung S. So, dun mo siya masasolve na kapag ginamitan mo na ng interaction value, interaction equation. Dead load, then live load naman ay, ano yun sa live load? 1,000 times 0.9. Spacing lang din. 900, 90% no? 900 newtons per meter. Then, meron din tayong, ayun lang muna pala. Dead load and live load lang magagamit natin. Okay. So, ayan na. Meron na tayong dead load and live load. Add lang muna natin yan. So, that will give us 675 plus 900. 1575. 1575 newtons per meter. Okay, yan yung dead load plus live load. And then, ang wind load, wala pa siyang effect. So, dito, ang kailangan natin, yung sa purlins, kailangan natin ng perpendicular na loads. So, ko-convert natin yan into yan. Say, ito yun na yung x or ito yung tangential, ito yung normal na axis. Pangalan nating n. Ito naman yung tangential. So, ganun. So, convert natin yan into normal and tangential. So, ayun na. Diba kung 35 degrees to? And if this is 35 degrees, so by geometry, no? So, ayan, 35 degrees to. Pakita ko nga. Hopefully, okay naman na doon. Kumbaga, eto. Kapag may angle kang na-form dyan, perpendicular sa bawat isa. Okay, so kumbaga perpendicular dito. Ayan. And perpendicular naman dito. Ayan. So, yung angle na na-form nun ay also the same. Kaya, theta din yan. Angle theta, angle theta. So, 35 degrees din to, bali. Ganun, then convert na natin yan. Alright, so convert na natin yan into, normal and tangential. So, para makuha mo yung normal galing sa dead load and live load, that will be 1575 times cosine 35 lang. No? So, 1575 cosine of 35. Okay? Ang sa tangential naman will be ito, 1575 sine naman kasi ito naman yung tangential eh. Sine. 1575 sine of 35. Okay, so pwede nating ilagay ito sa x and y. 1575, type ko na lang. Una ay cosine 35. Minsan din, nakabigay dito ay slope, di ba? So, maganda kapag ganun, slope ang binigay. Eh di, convert mo into nalilito ka sa paggamit ng slope, pag ikot-ikot doon, convert mo to angle, arctan. 1 to 90, point, ilan yan? 1.6. Okay na yan. Start ko na lang to sa
y ang normal. Okay, kasi parang y-axis siya, eh. Then ang sine naman, ang tangential naman naka-sine lang siya. 903.383. 38 na lang. Store naman natin, 903.38. Store naman natin 'yan sa x. Ano palang unit niyan? Parehas lang. X 903, y 1290. Ano ulit unit niyan? Newtons per meter pa rin. Newtons per meter. Newtons per meter. Okay? So, ayan na. Okay. So, ayan na, meron na tayong normal and tangential. So, kailangan natin makuha yung moments. Okay? So, ang sabi dito, yan, with two sagrads. So, may dalawang sagrads ka, meron dyan, meron din dito kabila. 'Di ba? So, parang nangyari, mahati to into 2. So, ay into 3. So, 2, 2, 2. Ayan. So, para ang assumption doon is ganito na. Parang naging parang naging continuous parang loaded na siya. Continuous, 'di ba? Parang ito na yung effect ng sagrads. Pero that is applicable sa y-axis, no? About sa yung sa ano yun, tangential. Tangential lang siya madadagdag. Ang mangyayari sa normal, is hindi na ganito. Okay, okay. Ay, actually, ganito pa rin, pero i-ano ko nga 'yan, hmm, kunin ko 'tong ito lang, ayan, pakita ko lang. Okay, that is sa ano, sa ganito na yung sa magiging tangential natin. Ang sa normal is ire-reflect mo lang siya dito. 'Di ba ito yung buong span, ayun, oh. Ayan, ang laki. So, since ito yung kinukuha mo, ayan, ito yung maximum moment, eh, nandiyan banda, 'di ba? So, yun nga, diyan yung effect ng sagrads. So, kukunin mo yung equivalent niyan, gano'n. Equivalent niyan dito. So, ano ba muna yung maximum moment? Hopefully, okay naman na dito, 'no, na ang maximum moment, ayan, ay WL squared over 8 at the center. Okay? That is WL squared or kahit ano na lang, 1/8 na lang. Basta multiplier niyan ay L squared, ayun, WL squared. Naka-multiply na yan sa WL squared. Okay? So, ito naman ay ito yung para sa normal. Ano na yan, multiply na yan sa WL squared. Okay? Ito naka-multiply na rin sa WL squared. Okay, ganun. Ganyan natin siya gagawin. Okay, so 1/8 dito banda. Now, kukunin mo kasi 'to. Ito yung maximum moment na gagamitin natin, eh. Kung nasaan yung sagrads. Okay. So, ito yan siya. Eh, symmetrically placed lang naman yan. Or kung gusto mo, gawin mo 'to. Anong reaction dito? 'Di ba ano lang yan, WL over 2? Ayan, oh. WL, kumbaga kunin mo yung concentrated load nito, WL, and then maghahati sila over 2. So, gano'n. So, 'di ba? So, ayan na, WL over 2. So, ayan na yung reaction dito. So, kung kunin mo yung reaction dito at mid-span, eh di ano lang, para rin makuha yung WL squared over 8, so that is just WL over 2. WL over 2 yung reaction, times mo sa L over 2, then minus mo sa WL over 2 times kalahati nun. Diba? W times L over 2 times kalahati nun, L over 4. Okay, so mangyari, WL squared, tignan na lang natin yung magiging
constant. So that will be 1/4. 1/4 minus 1/8. Ayun, 1/8 din yan, di ba? Ganun lang. O paano kapag gusto mong abutin yung dito banda? Which is at ilan na yan? This is 1/2 plus, ano pala, every thirds, no? So, nahati na siya into, okay. So, nahati na siya into 3 equal parts. So, L over 3, L over 3. L over 3, L over 3. Ay, no. L over 2, L over 2 pala. L over 2, L over 2, L over 2. So, parang nangyari, 1/4 distance na. O, kapag ibig sabihin at ano yan, at middle thirds, pwedeng ito lang kunin mo, pwede rin ito. Mag-equal lang yan, parehas lang yan. So, ibig sabihin M at middle thirds, dagdag na lang natin sa formula. M, um, ano ba? M third? M third? Paano ba siya pangalan? MQ1, MQ3. Ano ba magandang pangalan? M third na lang, every third. Tama. 1/3 dito, 1/3 dito. Tama. Okay, so M third naman will be, yung reaction pa rin, WL over 2. WL over 2, yeah. Times, this one will be L halves pa rin. L over, tama ba? 2, 4, 6. 1/2. Ay, mali nga. Mali pala ako. L half na nga to eh. So, L over 3. Kasi nga, 6 divided by 3, di ba? 6 divided by 3. 6 divided by 3. Bakit naging ano? May pala yung ginawa ko kanina. L over 3, L over 3, L over 3. Tama? Kasi 1/3 plus 1/3 plus 1/3, 1/3 plus 1/3, 2/3 plus 1/3 yan. Buong 1 na. Okay, tama na yan. So, WL over 2 times, ito, L over 3. Dapat to. Times L over 3. Then, minus mo sa effect nung WL, ito. Minus WL. W times L over 3 pala. Ano ko ba sinulat? WL over 3. Then, multiply ko sa moment arm. WL over 3. Okay, then moment arm niyan ay kalahati. So, kalahati niyan, 1/6. L over 6. Okay, so ilan naman yan? So, ayan na yung 1/6. 1/2 times 1/3. 1/6 minus 1/18. Tama? 6 times 3, 18. So, ayan na. 1/9 na siya. 1/9 ng WL squared. Ganun. So, ibig sabihin, ito ay 1/9. Ito ay 1/9. And syempre, kung gusto mo makita yung sa other side, pares lang yan kung dito ka naman nag-start eh. Pero kung dito ka pa rin nag-start, pakita mo rin dito, ayan. So that will be, equal lang dapat yan. So WL over 2 pa rin, reaction, times the moment R magiging 2/3 na. 2/3 ng L minus W times 2/3 ng L pa rin. W times 2/3 ng L times kalahati niyan. So, magiging 1/3 ng L na lang. Kasi 2/3 ng L times 1/3, 2/3 ng L times 1/2 rather, kalahati. So, 1/3 na lang na. 1/3 ng L. Tama? So, that will give us 1/2 times 2. 1/3 na lang. Then minus, ay, 2/3. 1/2 ng 2/3. Ay, 1/2 minus 2 over 6. 2/9. 1/9 pa rin, di ba? Parehas lang sila. Equal yun sa 1/9. Equal din yun sa 1/9. WL squared. So, ayun na. Yun yung ginagamit natin for Sagrads. With Sagrad. So, 1/9 na siya. Ang dito sa taas, ito di ko na ma-derive to at ano na to. 3 moment na to.
Di, tatagalan lang tayo. So, another video na lang yon. So, ito, de-derive, ano natin, gamitin na lang natin yung nandito. Okay, so, pero ito kasi, ang kaibahan nito ay, ito yung L na tinutukoy niyan, L, L, L. So, ang L na tinutukoy dyan ay 1/3 ng buong length. 1/3 ng buong length, L, L, L. So, kung kukunin mo yung moment na ito ay negative 0.1 WL squared. Okay, so kung ayusin natin yan, dito na lang sa baba, negative 0.1, negative 0.1, W, again, ang L squared niyan ay, and 1/3, tama? Ang L niyan ay 1/3, 0.1 W. Yung length niyan, ito, is 1/3 ng buong length. Okay, so, ayun na, kita na ba? So, 0.1 times 1/3. 1/9/90. So, baka 1/9 yan. Yun nga yung pang N, normal lang. Ito yun, ito na yung 1/90. Kabisado na ba yung mga formula na yun? Ayan. So, ito na yung effect ng sagrads. Kapag may effect ka na ng sagrads, ito na yun. Per middle thirds. Okay, so ginawa ko, nilagay ko lang siya dito. Separate video na lang yan. So, ito na yun. Pag may dalawang sagrads at middle thirds, 1/90 WL squared. So, ayan. So, equal lang yan. Pinakita ko lang to kasi baka familiar ka rito. Nagtaka ka bakit magkaiba sila. Or kapag nakita mo niyan, 1/90 naman to. 1/90. So, ayan. 1/90 para sa tangential. 1/9 naman sa normal. So, ganun lang. Okay. So, pwede na natin gawin yung moment at x. Moment about x. Ito yung x ko eh. Okay. So, ito yung x ko. Ito yung y ko, yung tangential. Pinapangalanan ko lang na ganyan. So, moment about x. Ayan yung sabi natin, WL squared over 9 na yun. W, pag x ay normal, L squared over 9. Okay, so, rekta na natin. 6 naman yun, di ba? 6 meters. Ayan. So, meron na tayong W na moment about x. Ito, tangential nga. Ay, wait lang. Tama yung nakalilito yung no. Kasi moment about x, so ang gagamitin mo yung perpendicular sa kanya. Okay? So, ayan. So, yun yung normal. Tama. So, moment about x, ang normal gagamitin natin ay yun yung y, L, 6 squared, all over 9. So, that is 5,160. Nagputol ata Hopefully hindi. So, wala ako tuloy. 5 times 5,160. 5,160.658. Ito ay ano na to? Newton meter. 5,160.658. Newton meter. Okay? And then yung my naman, my. So, yun naman yung tangential L squared over 90. Yan yun kapag may dalawang sagrads. So, may tangential, nasa x, tapos L squared over 90. Tama? Okay. 361.353 Newton meter.
Okay? So, ayun na. May MXMY ka na. So, kaya na rin masolve yung mga stresses. Stress natin. FBX, and FBY. FBX ay simply MX over SX. BY is MY over SY. Again, since yung sinabi ngang case dito ayun, yung assume and all loads pass through the centroid of the channel section, kaya walang torsion na nangyari. Kaya full length, ay full capacity gagamitin natin sa SY. So pag hindi yun nag pass through sa centroid or sa shear center, kalahati lang. Other case yun. Okay? So MX full pa rin yun. Dito ay sa Y lang. Okay, so kaya ko ba yan? Ayan. So, sige, okay na lang yan. Hindi na ako mag-store. So, M over SX, take note, Newton meter to. Ang SX natin naka-millimeter. Convert pala natin to. Ang meter, 1 meter ay 1,000 millimeters. Parang mag-multiply na lang ako dito ng 1 times 10 to the negative 3. Yun lang yung conversion ko dyan. 1 times 10 to the negative 3. Kasi meter to millimeter, yan, 1 meter, di ba, ay 1,000. Ay, ba't negative 3? 1 meter ay 1,000 millimeters. So, times 10 to the 3 times 10 to the 3. Okay? Positive, positive pala. Times 10 to the third times 10 to the third. Okay. Then, pwede ko ba ito erekta na lang? Kumbaga, ito yung sagot ko niyan. Yung nauna, 5,160. Ayan. Erekta ko na. Answer, times 1 times 10 to the third. I-divide ko sa SX. Ano yung SX? SXXX. Di ko na tinype yun eh. 4.52 times 10 to the, take note na millimeter na yan. 4.52 times 10 to the fourth. So, ayan na, 114. Yan na yung FBX natin. 114.17. Hopefully, di naputol. Or kung naputol man, sana na-record pa rin yun. Ayoko na umulit. 114.17 ba yan? 0.17 megapascals. And ito na yung tinatanong, first and second. Yung sa sunod naman, sa Y naman ay, select ko na lang din yan, 361. Yan. Answer, times 1 times 10 to the third, divide ko by SYI, 0.98 times 10 to the fourth. 0.98 times 10 to the fourth, ayun, 36. Yan ba yun, sagot? 36.87. Ayun, 36.87. 0.87 megapascals. So, ayun na. May sagot na tayo. Ayun yun, FBX, tinatanong. Bending stress due to dead load, 114.17, di ba? Ito yun. Then, 36.87, 36.9. Okay. And then, find the interaction value for 0.75 ng wind, dead, live. Ito, windward side. Pag sa windward side, ito lang yung madadagdag natin. Dadagdagan lang natin to. So, pag sa windward side, due to wind, pero windward, W do ko na lang. Windward. So, ano yung sa wind pressure? 1,440. Bukod dyan, may binanggit kasi na coefficient of pressure pa. 1,440. Times mo lang yung wind pressure coefficient of pressure, 0.24. Pag suction ginamit mo, negative dapat yan. So, 0.24. Saka mo i-multiply yung spacing na 0.9 katulad sa kanina. Ito lang madadagdag. So, that will be 1,440 times 0.24 times 0.9. So, that is 311.04. 311.04.
Newton meters. Ayan na. So, ang effect na lang yan, ito due to dead load and live load lang. Dead load plus live load. Pero kapag isasama na natin yung wind load and may ano pa tayo, may factor pa tayo, 0.5 wind plus dead plus live. So, 0.75 ng wind load plus dead load plus live load. Okay. So, ang mangyayari lang dito ay ano, ang sa normal, nandun lang yung wind load. Ayun, wind load, nandito lang siya. Wala siyang effect sa ano yan, sa tangential. So, ayun. So, multiply mo lang ng 0.75 yung nauna para sa tangential. Again, sulat na lang ulit natin para sa normal. So, that will be, copyin ko na lang ba ito? Sa XY lang din naman yan, eh, do. Multiply ko na lang by 0.75. So, 0.75 times. Ito, naka-ano na siya, naka-normal na siya, di ba? So, yun na yung nasa ano. Dead load plus live load, inad naman na natin. So, ito na yung normal niya. Madadagdagan lang to. Yung 1 to 90.16. Okay, dadagdagan lang natin. Ito, dead load plus live load yun. Dadagdagan lang natin yung sa wind load na 311.04. 311.04. Good thing pala na di ko in-erase yung ano. Di ko in-erase yung X kanina na nilagay ko dyan. Ay, yung Y and X. Tama? 0.75. Ito lang yung factor loads dyan. 0.75 times. Nasa Y yun, di ba? Plus 311.04. So that is, and 1 to 90 pa rin, di ba? 0.16. Ang angas. So 1,200.9. Okay na ba yan? 1,200.9. Yun na yung bagong, ano ko, 1,200.9 03. And also that's in newtons per meter. Yun na yung bagong Y ko. Kasi di ko naman na magagamit yung naon eh. Oh, okay. So yun na yung bagong Y ko. Okay. And then para sa tangential, ito walang effect. Walang effect yung wind load doon. So no, para sa tangential, 0.75. Multiply ko ba by 0.75 yun? Nakalimutan. Okay, meron naman. So, multiply mo lang to. Ito lang yung may ano eh. Multiply mo lang yung x dyan. Ayan. So, 677. So, 0.75 na ito. 903.38. O, yun lang. Wind load plus dead load lang. Wala siyang, dead load plus live load lang. Wala siyang wind load. So, ayan. 677.537. 677.537 newtons per meter naman yung sa X. Okay? And then, same. Ganito pa rin gagawin. Copyahin ko na lang. Yan lang naman gagawin eh. Okay. So, bago na yan. Yan yung bagong X natin. Okay. So, normal ay nasa Y times length squared over 8 para sa over 9 pala. Again, ang 8 ay applicable lang sa moment about X kapag with sagrad isa and no sagrads. Pakita ko na lang. Ayan. So, that is 4,000. Okay. So, 4,803. Tama? WL squared over 9. 1,200. Papalitan ko na to. Siyempre. Ito at ito. So, that is 4,803. Gawin ko na yung katulad kanina na dinerecho ko na siya sa moment. 4,803.613. Napakita ko naman na bakit eh. Kasi mas madali yun. FBX, FBY. So this is MX over SX. Again, times mo sa 10 to the third. SX, kalimutan ko na naman. 4.52, then 0.98. Okay. So, answer
times 1,000, divide ko by 4.52 times 10 to the fourth. And 106.27. 106.27 megapascals. Hindi yan yung hinahanap, kundi yung interaction value pa niyan. Ang sa Fy naman ay My over Sx. So that is equal to, ayan. So, balik lang tayo. X squared naman. X squared, ayan. Times L squared over 90. Okay. So that is 271.015. 271.015. 015. Then answer times 1,000 divide by 0.98 ba yun? Times 10 to the fourth. So 27.65. 27.65 megapascals. And then, yung gagamitan na natin ang formula na interaction value. Walang binigay dito. So, ratio lang naman yan eh. So, para sa interaction value in that case, so actual over allowable plus x yan. Ito naman, actual sa y over allowable sa y. That should be less than 1. Less than ba? Less than ipa? Less than. Kasi kapag equal, critical yun eh. So, yun, ganun. Ano na, ito di ko na to yan, no? FBX 106.27 over, lagay ko na lang sa F, plus FBY ay 27.65, lagay ko rin sa F. Ano nga ulit yun? Yan, FBX, FBY ay equal lang sila, 207. That is equal to 200. Ay, mabubura ko yan. Ay, ano ba to? F lang naman nilagay ko eh. So, wala pala. So, 207. So, that is 0.646. And that is less than 1. So, therefore, safe. 0.646647 or 65. 0.647. And that is less than 1. So, yun. That's it. So, pakita ko lang yung program ko. 0.65. Okay, so ayan, nasolve na. Meron na tayong isang solved problem in purlins. Regarding purlins. Pakita ko lang yung ano ko. Ayan, so ito yung program na nagawa ko. That is walang torsion. So full capacity yung nagamit natin sa MY. Ayan yung SY, yeah. Full at hindi natin hinati lang. So ito yun, sagot natin. 114, di ba? Nilagay ko na dito yung values eh. So 114.17, then 36.873, then 0.647. Safe. Less than equal ba nakalagay ko dito? Less than 1 nga lang eh. Critical na kasi yan. So, ayan. Ito, lagay mo lang yung length, tapos spacing, angle, pressure, dead load, yan. Kung may self-weight, lagay mo dito. Automatic yan. Ma-add yan sa dead load. May live load tayo. Ito kasi, ang self-weight ay nadagdag na sa dead load eh, sabi. Including the weight ng purlins na yun, di ba? Ang sabi. Ayun o. Including weight ng purlins. So, yun na, dagdag na siya. And then, ito yung magamit natin. Ito lang yung coefficients. Ito kapag naka-multiply na yan, L squared. Naka-multiply na sa length squared. About y, about x. And plastic section modulus kung binigay. Okay, kung ibibigay. Ito section modulus. Elastic section modulus. Then ito ay yung para sa spacing. Kapag ayun, required spacing kapag hindi nagkabigayan or pinapahanap yun. That is for another video na lang din. Ayun lang naman yung about dito eh. So, itong program ay kaya solve na with no sagrads, 1 sagrad, 2 sagrads. Ayan. Yan, iba-iba sila.
Yun yung values na yan. Naka-highlight lang dyan yung may mga answer. Ito yung combination niyan, dead load plus live load lang. And kapag 3/4 ng sum nila, dead load, live load, and windward ang ginamit ko dito. Naka-windward. Pero kung papalitan mo yan, gagawin mong leeward, o palitan mo lang to. Ito naka-multiply lang kasi to eh. Kung ano yung binigay na wind load, multiply mo lang dito. Windward, tas leeward naman. Negative lang siya. So, ayun. 0.647 less than 1. So, that is safe. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.